Noong January 4, 2012, isang user sa 4chan ang nagpost ng isang image sa kanilang sikat na B o random board. Ang author na anonymous gamit ang codename na 3301 ay nag-challenge sa mga users na hanapin ang nakatagong mensahe sa loob ng litrato. Ang hindi nila alam, magsisimula pala ito ng isa sa pinaka-elaborate na scavenger hunts na nakita ng internet. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ilang minuto matapos ang pag-post, may nakadiscover na kapag binuksan ang file gamit ang text editor, may makikitang string ng readable text na naka-append. Ang string na ito ay may cipher na. Kapag na-decipher, magbibigay ng link sa isa pang image. Akala ng iba, dead end na ito. Pero gamit ang isang application na tinatawag na Outguess, may users na nakapag-extract ng hidden information mula sa unang image. Ang extracted information ay nag-lead sa isang subreddit na may impormasyon tungkol sa isang libro. Ang librong iyon, kasama ang isang code, ay ginamit para mahanap ang isang phone number na kapag tinawagan, tutugtog ang isang pre-recorded message na nagsasabing goodbye. Kinabukasan, kumalat na ang initial image sa buong internet. Dumarami na ang mga curious na tao na gustong lutasin ang napakadetalyado na puzzle na ito, pero walang may alam kung ano ba talaga ang layunin nito. Para saan ito? Sino ang gumawa? Ano ang mangyayari kapag natapos ito? Ang iba, sinabing joke lang ito, pero ang iba, base sa complexity, naniniwala na hindi ito gawa-gawa lang. Hindi nagtagal, kumalat ang mga rumors na baka gawa ito ng isang secret society o intelligence agency na naghahanap ng magaling sa cryptography, steganography at iba pang related na fields. Pero syempre, rumor lang iyon. Ang dalawang nawawalang numbers na nabanggit sa recording ay lumabas na dimensions ng original image. Pagkatapos i-multiply ang width at height nito sa 3301, ginamit ang product bilang web address. Nag-lead ito sa isang website na may countdown at image ng isang sikada. Pagdating ng 0 sa countdown, nag-update ang page ng listahan ng coordinates. Ang coordinates na ito ay nag-point sa 14 location sa 5 bansa. Kailangan ngayon ng mga participants na malapit sa coordinates na iyon na tumayo mula sa kanilang mga upuan at pumunta sa mga lokasyon. Ang mga naniniwala na gawa ito ng isang organisasyon ay lalong naging kumbinsido. Sa kanilang pananaw, tanging isang international collective lang ang may kakayahan at resources para gumawa ng ganitong klaseng scavenger hunt. Hindi ito gawa ng simpleng troll. Sa bawat lokasyon, may poster na may sikada symbol at QR code. Ang mga QR codes ay nag-lead sa isang image. Ang image ay may riddle. Ang riddle ay nag-lead sa isang libro. At ang libro ay nag-lead sa isang website. Pero dito, nagkaroon ng unexpected turn ang puzzle. Tanging ang mga naunang dumating sa website ang nakapasok sa final stage ng puzzle. Nag-close ang site na may mensaheng, "We want the best, not the followers." Ang mga finalists ay binalaan din na huwag makipagtulungan sa iba o i-share ang details ng private stage ng puzzle. Pero dahil alam natin ang nangyari, malinaw na hindi lahat sumunod sa babala. Ang mga sumunod, malamang ay nakarating sa final stages at naabot ang pinakahuling bahagi ng puzzle. Pagkatapos ng halos isang buwan ng katahimikan, isang image ang lumabas sa subreddit na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng puzzle. At ganoon lang, natapos na ang hunt. Ayon sa kanila, natagpuan na ng sikada ang mga highly intelligent individuals na hinahanap nila. Pero kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos, isang misteryo iyon. Pero pag-uusapan natin iyan maya-maya.
Ang kumpletong kawalan ng paliwanag ay nagbigay ng ideya sa maraming tao na ang puzzle ay isa lang malaking kalokohan, na ang layunin ay sayangin ng oras ang lahat. Sa kabila ng lahat, nanatiling walang sagot ang mga tanong na iniwan ng original image. Para saan ba ang puzzle? Sino ang gumawa nito? Ano ang mangyayari kapag natapos ito? Pero tulad ng nalamang kalaunan, simula pa lang pala ito. Ang gumawa ng intricate na larong ito ay napaka-advanced ng pag-iisip at siniguradong may authentication code na tinatawag na PGP signature sa bawat clue. Sa pamamagitan nito, mavi-verify ng mga users kung ang isang image o mensahe ay galing talaga sa sikada o gawa lang ng poser na gustong guluhin ang puzzle. Palaging nagwa-warning ang sikada tungkol sa mga maling landas at pinaalalahanan ang lahat na anumang mensahe na walang valid na PGP signature ay dapat agad baliwalain. Kaya naman, ang image na ito na in-upload eksaktong 1 taon at 1 araw pagkatapos ng una ay nagdulot ng matinding excitement. Pagkatapos ng 1 taon ng mga peking imitasyon, ang image na ito sa wakas ay may tamang PGP signature. Bumalik na ang sikada at oras na para sa round 2. Ang ikalawang puzzle ay hindi gaanong naiiba sa una. Ang image ay naglalaman ng mensahe. Ang mensahe ay nag-lead sa isang libro. Ang libro ay nag-produce ng link at unti-unting nabuksan ang puzzle. Sa isang punto, natuklasan ang recording na may pamagat na The Instar Emergence. Ang clue ay nag-lead sa isang cryptic na Twitter account na nag-lead naman sa isang image. Ang image na ito ay mahalaga para sa progression ng puzzle. Pero ang inclusion ng isang runic alphabet ay nanatiling misteryo sa loob ng mahabang panahon. Tulad ng unang puzzle, ang ikalawa ay nag-expand din sa physical world nang maglabas ang listahan ng coordinates na nag-udyok sa mga participants na muling maghanap ng mga poster sa iba't ibang lugar. Sa pagkakataong ito, 8 ang mga lokasyon sa 4 na bansa. Pero kalaunan, nanlamig muli ang trail. Isang chosen group ng mga naunang dumating ang muling nakapasok sa final at private stage ng puzzle. Hindi tulad ng unang puzzle, ang ikalawa ay hindi nagtapos sa isang opisyal na mensahe mula sa sikada. Bigla na lang nanlamig ang trail at muling naglaho ang sikada na iniwan tayong walang mas malinaw na paliwanag. Pero hindi pa rin ito ang wakas. Sa simula ng 2014, oras na para sa round 3. Gaya ng dati, ang image ay naglalaman ng mensahe. Ang mensahe ay nag-lead sa isang libro. Ang libro ay nag-produce ng link at masasabi nating halos pareho ang proseso. Pero sa pagkakataong ito, ang puzzle ay umiikot sa isang kakaibang libro. Ang librong ito ay tinawag na Liber Primus, na ang ibig sabihin ay first book sa Latin at malinaw na isinulat mismo ng sikada. Ang runic alphabet na natuklasan noong 2013 ay sa wakas nagkaroon ng saysay dahil ang libro ay pangunahing nakasulat sa mga runes. Kahit na-translate na ang ilang mga pahina, nananatiling cryptic o mahirap intindihin ang kahulugan ng mga ito. Ang libro ay puno ng iba't ibang philosophical at ideological na ideya at mukhang nagsisilbing manifesto nila. Maraming tao ang nagkumpara sa kakaibang sulatin na ito sa mga sinusulat ng isang kulto. Sa kabila nito, ang libro ay naglalaman din ng napakaraming clues at codes. Halimbawa, isang pahina ang nagbigay ng instructions na hanapin ang isang website sa deep web, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natutuklasan. Isang pahina naman ang nag-lead sa isang website na may recording na pinamagatang interconnectedness. Gayunpaman, malaking bahagi ng libro ang hindi pa rin natatranslate. Ang runic text sa ilang pahina ay tila obfuscated o tinakpan ng mga layers ng encryption na hindi pa nabubuksan. Sa 74 na pahinang may runes, 19 pa lang ang matagumpay na natranslate. Pagsapit ng 2015, nang walang inilabas na bagong puzzle, maraming naniwala na kailangang makumpleto ang Liber Primus para bumalik ang sikada. Ang ideyang ito ay halos nakumpirma noong 2016 nang hikayatin ng sikada ang muling pagsusuri sa libro. Mahigit 4 na taon na ang lumipas, ngunit minimal pa rin ang progress at halos walang balita mula sa sikada. Ang mga tanong
na iniwan ng original na image ay patuloy na hindi sinasagot. Ano ang layunin ng mga puzzle na ito? Sino ang nasa likod nito? Ano ang mangyayari kapag naabot ang dulo? Noong unang lumabas ang image sa 4chan noong 2012, maraming nag-akala na ang Cicada 3301 ay isang alternate reality game na ginawa ng isang kumpanya para i-promote ang isang bagong produkto o serbisyo. Halimbawa, gumawa ang Microsoft ng isang elaborate ARG noong 2001 para i-promote ang pelikulang Artificial Intelligence, at ganitong klase ng viral marketing ang ginamit para sa release ng Halo 2. Pero ang sunod-sunod na puzzles at ang ganap na kawalan ng commercial intent ay halos nagtanggal ng posibilidad na ito. Kung paniniwalaan natin ang ilang leaked information mula sa private end stage ng bawat puzzle, magkakaroon tayo ng kaunting ideya kung sino sila. Halimbawa, sa pagtatapos ng unang puzzle, ang mga finalists ay umano'y nakatanggap ng email na ito. Sa email, inilarawan ng Cicada ang kanilang sarili bilang isang international group na naniniwala na ang privacy ay isang karapatan na hindi dapat mawala. Ayon sa email, ang layunin ng bawat puzzle ay makahanap ng mga individual na kapareho ng kanilang pananaw upang makabuo ng mga privacy-conscious na solusyon. Sa dulo ng email, may 3 tanong na iniwan. Gayunpaman, ang PGP signature na magpapatunay sa authenticity ng email ay tinanggal ng nag-leak nito. Kung may version na may valid signature na umiikot online, hindi ko ito nahanap. Pero kahit na totoo o hindi, ang isang tanong dito ay medyo kakaiba. Ganito ang tanong: do you believe that information should be free? Kung oo ang inaasahang sagot, ang unang pangungusap sa email na nagsasabing do not share this information ay medyo kontra sa sinasabi nito. Ang ideya ng isang secret society na nagre-recruit gamit ang cryptographic puzzles ay maaaring mukhang absurd o conspiratorial, pero hindi naman ito ganap na imposible. Sa katunayan, matagal nang ginagamit ng mga kumpanya at gobyerno ang ganitong klase ng recruitment techniques mula pa noong World War II. Noong 2013, ang British Intelligence Agency na GCHQ ay naglunsad ng recruitment program na tinawag na Can You Find It? Kailangan ng mga participants na i-decrypt ang mga cryptograms na nakatago sa internet. At ang mga nakatapos ng puzzle ay binigyan ng premyo o posisyon sa ahensya. Noong 2004, gumawa rin ng similar campaign ang Google gamit ang enigmatic billboards. At noong 2014, ang US Navy ay naglunsad ng halos kaparehong proyekto. Pero paano naman ang mga recruits? Bakit wala tayong narinig mula sa kanila? Ang sagot, meron naman, pero mahirap tukuyin kung sino ang lehitimong finalists at sino ang impostor. Noong 2015, sa isang interview ng Rolling Stone, 2 umano'y nanalo ng unang puzzle ang nagkwento tungkol sa nangyari matapos ang final stage. Ayon sa kanila, matapos makatanggap ng email mula sa Cicada, dinala sila sa isang forum sa dark web. Dito, nakipag-communicate sila sa humigit kumulang 20 recruits at sa ilang miyembro ng Cicada. Sinabi sa kanila na ang Cicada 3301 ay itinatag ng isang grupo ng magkakaibigan na may parehong paniniwala tungkol sa security, privacy at censorship. Ang layunin ay magtulungan bilang isang kolektibo upang makagawa ng mga software na naaayon sa ideolohiya ng grupo. Habang nagre-recruit sila ng mga kaibigan, mabilis na lumaki ang secret society na ito at naging decentralized international organization. Ang mga recruits ay binigyan ng task na mag-develop ng software na tumutugma sa ideolohiya ng samahan at binabantayan ng mga miyembro ang kanilang progress. Pero nang nawala ang excitement ng puzzle, unti-unting nawala ng interes ang mga recruits. Pagsapit ng dulo ng 2012, isa na lang ang natira at ilang buwan lang ang lumipas. Ang site ay tuluyan ng nawala. Wala na silang narinig mula sa Cicada pagkatapos noon. Isa sa 2 winners, si Marcus Warner, ang nagbigay pa ng dagdag na detalye sa isang video ng YouTuber na si Nox Populi.
Si Nox Populi mismo ay nag-claim na isa siyang winner ng second puzzle, kaya't kinausap ko siya at ito ang ilan sa mga sinabi niya. Matapos makumpleto ang final stages ng second puzzle, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Cicada 3301. Pero sa halip na idirect sa isang website, sinabihan lang siyang maghintay. Ayon kay Nox Populi, tinatayang 5 lang ang nakatapos ng second puzzle, kumpara sa humigit kumulang na 20 winners ng unang puzzle. Tungkol naman sa kung sino o ano ang Cicada, naniniwala si Nox Populi na maaaring sila ay isang natitirang bahagi ng cypherpunk movement noong late 80s at 90s. Isa itong maliit na grupo ng mga aktivista na nagsusulong ng malawakang paggamit ng malalakas na cryptography at privacy-enhancing technologies. Pero inamin niya na wala pa ring tiyak na paraan para malaman ito ng sigurado. Sa totoo lang, kahit sino na may sapat na disposable income at maraming oras ang pwedeng lumikha ng ilusyon ng isang wide and secretive network na umiikot sa buong mundo. Hindi naman sinasabing ito ang kaso sa Cicada 3301, pero ito ay isang posibilidad na hindi natin pwedeng baliwalain. Sa kabila ng lahat ng ito, ang personal kong palagay ay ang pinakaposibleng paliwanag ay isa itong loose-knit group ng mga privacy-minded na hobby cryptographers. Ang huling pampublikong pahayag ng Cicada ay noong April 2017 na isang warning lamang laban sa maling impormasyon. Pero hanggang ngayon, nananatiling isang malaking misteryo ang status ng third puzzle at ang posibilidad ng isang ika-4 na puzzle na lilitaw.